morning po sa ating lahat, brother sister. Kahit po ba tayong tumayo? Talalakarin po natin na ilang segundo lang ang ating Panginoon pag-ibig sa atin. Hallelujah. Manalangin po tayo. Aming Panginoon na nasa langit. Maraming salamat po muli sa umaga po ito, O God. Ikaw po aming pinapupulihan sa umaga ito. Mula po sa simula, hanggang sa pagtatapos sa Panginoon. Maraming panalanggahan. Lord, maraming po salamat sa umaga ito, Panginoon. At ang kadalo kami mga anak mo dito. Inihiling po namin, at alam po namin binasbasan mo ng Panginoon ang magagaganap sa umaga ito. Wala po sa pag-aawitan, ang mga instrumento gagamitin, at ang mga magsisiawit, Panginoon. Nawa po, Panginoon, ang aming awit ay maging kalugod sa iyo. At ito po ay inahalog namin sa iyo. Lord, maraming po salamat sa lahat-lahat. At yun din po kami kapatawanan sa kakulangan na nagawa namin sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, ikaw po pumupuno sa aming kakulangan. Salamat din po sa isang linggong pagtubay at araw-araw ng pagmamahal, Panginoon. Salamat po. Lord, ikaw rin po lang ang magbasbas sa magsasalita. Alam ko po, gagamitin niyo po sila na siya po, Panginoon, upang magbahagi ng banal na salita. Tulungan mo kami, Panginoon, na may pamuhay po namin ito. Ikaw lamang po, Panginoon, aming naasan sa buhay. Huwag niyo po kami pababayaan. Salamat sa pag-ibig mo, Panginoon. Lord, ay wala po salita, Lord, na may sasabi pa sa iyo, dahil ikaw lang po ang lahat-lahat. Huwag ka ikaw po ang pinaka-Panginoon ng mga Panginoon. Salamat, Lord, salamat. Ito po kami sa among dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, Anak at Espiritu Santo. In Jesus' name, Amen. Sa pagpapalang umaga po sa ating lahat. At syempre, pakisabi po sa akin, Happy Blessed Sunday. Ayan, isa ka po ng mataas na palakpak sa ating Diyos na buhay. Ayan. Ngayong araw ng linggo ay pakukulihan natin, pasasalamatan natin ang nag-iisang dakilang Diyos. Isa ka po, blessing shout! Parang kanina ang ating blessing shout. Blessing shout! Ayan. Sabi sa salita ng Diyos sa Kawikaan, chapter 3, verse 1 to 5, Anak, huwag mong kakalimutan ang mga itinuturo ko sa iyo. Iingatan mo ang iyong puso at mga inuutos ko, sapagkat ito ang magpapahaba at magpapaunlad ng iyong buhay. Verse 3, manatili kang mapagmahal at matapat. Alalahanin mo ito lagi ang itanim sa iyong isipan. Kapag ganito ang ginawa mo, malulugod ang Diyos, pati na ang mga tao. Verse 5, magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Naniniwala ba tayo ng ating Panginoon ang ating lakas? Amen. Siya lang ang tunay at nag-iisang dakila na ating pupurihin at sasambahin. Kaya ngayong umaga, wala tayong gagawin kundi papurihan, ibalik ang papuri, ibalik ang pagsamba at pagwalhati sa ating nag-iisang Diyos na buhay. Amen? Handa kayong umawit! Handa kayong sumayaw! Malakas na malabang sa ating Diyos, kasamahan ito may papurihan ang tunay at buhay na Diyos.
natin ang unang presensya ngayong umaga. Yahweh, Yahweh, tunay kang dakila, tunay kang tapat sa aming mga buhay. Lord, salamat po sa mga araw-araw na pagpapalan na bumubuhos sa buhay ng bawat isa na namin ito, Panginoon. Karapat-dapat na namin surian ang pag-ibig at pagmamahal, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong kadakilaan sa buhay ng bawat isa. Bagamat kami nagkukulang, Panginoon, kami nagkakasala, Panginoon. Ikaw lamang ang Diyos na laging nandyan, ang Diyos na gumagabay sa buhay namin araw-araw. Panginoon, humihingi kami ng kapatawaran sa aming mga lalagawang kasalanan, Panginoon, sa isip man ito, sa salita, at sa gawa. Lord, ito lamang aming iibigin at sasabahin, wala nang iba. Wala kaming may pagmamalaki sa iyo, Panginoon. Ang aming buhay ay sa iyo lamang, aming Diyos. Yes, Lord, Banal na Espiritu po maging Lord sa aming gawain ngayong umaga. Patuloy ka namin sasambahin. Patuloy ka namin pupurihin. Minsan pa, patuloy natin awitin ang ating Diyos. Let's feel the presence of our Lord Jesus Christ this morning. Thank you, Jesus. Thank you, Father God in heaven. Tunay nga na napakabuti mo, Panginoon. Napakabuti mo, Diyos. Diyos na banal
maaari ikumpara. Wala siyang kapares. Pag nasa atin ang ating Panginoon, mayroon na tayong lahat. Mayroon na katugunan sa lahat ating pangangailangan. Can you say amen? Amen. Hallelujah. Tapos po natin ating kanang kamay para tayo ay samitin natin ang ating pananalig sa kanyang salita. Sabihin natin, ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Nagliligtas. Nagliligtas. Ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Nagpapagaling ng sakit at karamdaman. Makakagaling sa sakit at karamdaman. Ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Nag-aayos ng buhay. Nag-aayos ng buhay. Ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Nagbibigay ng pag-asa. Nagbibigay ng At pag-asa. ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Nagpapala. Sabihin natin, today, Today, I receive I receive the blessings in the Word. the blessings in the One more Word. time, today, Today, I receive I receive the blessings in the Word. the blessings in the In Word. Jesus' name, In Jesus' name. Amen. Purihin ng Diyos. So, dadako po tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon at ito po ay matatagpuan sa aklat ng Efeso, Kapitulo 1, talata 1 hanggang 14. Purihin ng Diyos. Mula kay Pablo na apostol ni Kristo, ayon sa kalooban ng Diyos, mahal kong mga pinabanal sa Efeso, mga matapat na nakay Kristo Jesus. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang galing sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo, ibinigay niya sa atin ang lahat ng pagkapalang espiritual mula sa langit. Bago pa man niya likhain ang mundo, pinili na niya tayo para maging banal at walang kapintasan sa paningin niya dahil sa pag-ibig niya. Nung una pa idinalaga na niya tayo para maging mga anak niya sa pamagitan ni Jesucristo. Ayon na rin ito sa kanyang layunin at kalooban. Purihin natin ang Diyos dahil sa kamangha-mangha niyang biyaya na binigay sa atin sa pamagitan ng kanyang minamahal na anak. Sa pamagitan ng dugo ni Kristo, tinubos tayo na ibig sabihin ay pinatawad ang mga kasalanan natin. Napakalaki ng biyaya na pinagkaloob sa atin ng Diyos. Binigyan niya tayo ng karunungan at pangunawa para maunawaan ang kanyang lihim na plano na nais niyang matupad sa pamamagitan ni Kristo. Sapagkat pagdating ng itinatang panahon at ang plano niya ay pag-isahin ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, ipasailalim sa kanyang ipasailalim sa kapangyarihan ni Kristo. Ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay ayon sa plano niya at kalooban. At ayon nga sa plano niya noong pamanguna, pinili niya kami para maging kanya sa pamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo. Ginawa niya ito para kaming mga naunang sumampalataya kay Kristo ay magbigay puri sa Kanya. Kayo man ay napabilang na kay Kristo nang marinig ninyo ang katotohanan, ang magandang balita kung paano kayo maliligtas. Sa pagsampalataya ninyo sa Kanya, ibinigay niya ang banal na Espiritu na Kanyang ipinangako bilang tanda ng pagmamayari na niya kayo. Ang banal na Espiritu at katibayan na matatanggap natin mula sa Diyos ang ipinangako niya sa atin bilang mga anak niya hanggang sa matanggap natin ang lubos na kaligtasan. At dahil dito, papupurihan natin siya. Let's bow down our head and we will pray. Panginoon, salamat sa saliling ito na kami mga kapatid at pinipin mo sa iyong banal na biging na kung saan
kami tatanggap ng pagkain espiritual. Wala iba kundi ang iyong mga salita na kailangan namin. Patuloy na hindi kami nabubuhay sa tinapay lamang. Patingin sa lahat, we must be fed more than bread and that is your word. At ngayong araw na ito, Lord, hinihiling po namin ang iyong banal na presensya at gabay ng banal na espiritu lagi sa aking kawalan. Hinihiling ko banal na espiritu na pangunahan po ako higit sa aking kapaghanda, kapag-aral para kaibigan ko sa umaga nito. Ipinter mo po ang lahat ng sasabihin na tanging magbibigay ng walhati lamang sa Panginoon sa Kristo, sa iyo, Ama, at banal na espiritu, mga bagay na aking bibigkasin at mapagpala po kami lahat na nakikinig. Muli, mapagpala po kami. Bless us as we hear your word. In Jesus' name, amen. God bless you. So, muli pagkakain mo po, atin mo na tumayan ang bawat isa. Sabihin natin, mahal kita kapatid. I love you with the love of the Lord. Good morning to everyone. Natatapos lang po ng unang tayo. Tapos lang ang selebrasyon natin ng ating 20th founding anniversary sa eskwelahan. Pagamat dito ang kapaguran ay naroon ang pagdiriwang na ang kabay ng Panginoon ay minsan pa ipinamalas niya. At sa umaga ito ay hindi naman nababago ang aking mensahe. Maligid ka natin ito maaari marinig, umabasa sapagkat itong aklat ng Efeso ay ito ay nagpapaalala sa atin who we are in Christ. Sino ba tayo sa Panginoon? Kung minsan hindi natin nalaan o nalilimutan natin ang ating katayuan sa kaharian ng Diyos. Who we are in Christ minsan ay nagiging katamaman ng bawat isa. At ito'y mag-isip yung palaala kung ano nga ba tayo at sino nga ba tayo sa paningin ng Diyos. Manaririnig natin that we are God's treasure possession. Napakahalaga natin. Sa abitin kanina natin, napakahalaga na wala nang katumbas pa na makilala natin ang Panginoon. Siya ay kasapatan sa atin. Pero hindi ba niyo alam na ang ating Panginoon, we valued us so much. We are God's treasure possession. Mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Kung kaya nga, siya gumawa ng solusyon para sa atin. Para tayo ay papalapit sa Kanya. Tayo ay pari-parigong para bang lupang ligaw na hindi saan pupunta. Pero text speaker that He made a plan for us. And because of the Lord Jesus Christ, sa Kanyang tinapos na iwa sa krus ng Kalbaryo, nato ngayon tayo. Tayo ay ginawa niya mga anak. Kaya say amen. Can we clap like to the Lord? So dito sa introduction, bilang introduction, ay nato sa verse 1 and 2. Ito sa verse 1 and 2. Sabi dito, mula kay Pablo, na apostol ni Kristo, ayon sa kalooban ng Diyos. So, dito pinakilala ni Pablo na siya ay apostol ni Christ. Chosen to deliver God's message. So, tayo naman, pwede natin ilagay din naman ang ating pangalan. Sino ba tayo kay Kristo? According to the will of God. Well, ako ay may pastor. That's my calling. Maaaring tayo ay tinawag na nasa tribes or different tribes like Naphtali, businessmen. So maaaring tayo ay nagninegosyo o tayo ay gainfully employed. And all the things we do, gagawin natin para sa Panginoon. Tinawag din tayo. At tayo ay mayroong kanya-kanyang ministry. Tagasunod tayo. Kung hindi ka mag-pastor, di ba, may 5 offices, apostles, prophet, evangelists, pastors, teachers. May kanya-kanyang offices. Kung maaari tayo doon, marami pa tayo. Sa ating panahon ngayon, dalawang bagay lang naman eh. Maaaring dadala ka ng mensahe ng Panginoon
kung maaaring ikaw ay paano nagdadaraw na ng mensahe ng Panginoon o di kaya ikaw naman ay kamay na nagsusuporta sa gospel. You are supporting the gospel in the lives. So lahat tayong tinawag, tayo lahat ay servant of God, tagasunod tayo ng Panginoon. Hindi maaaring wala kang gawain. And we are all called to be a missionaries. Nakikita sa iyo si Christ. Obvious na tayo mananampalataya, hindi makita sa atin si Christ. Nakikita sa atin. Amoy pa lang natin, alam ng tayo Kristiyano na. Natupilas ka lang, praise the Lord pa rin. Kristiyano yan. Diba? Pero pagka alam mo na, nalabas sa bibig, natisod ka, maaari iba. Maaaring naglaglagan daw mga kabayo, sari-sari, no? Sari-saring puto, sari-saring na. Pero pag ikinasa sa Panginoon, everything ay inaalad mo na may nangyayari yun ito sa kabubuti. God causes all things to happen for good to those who love God and are called according to His purpose. Hallelujah. So dito, tinawag din dito, i-address dito, mahal kong mga pinabanal. Dito ay tinawag niyan saints in faithful, mga tapat. Pag sinabing mga pinabanal, ay tinatawag na saints, living saints. We are a living saints. Sa ating kinagis ng iglesia, sa ako ay sa aking pinanggalingan sa Catholic Church, ako nag-aaral sa pamantasan ng Santo Tomas, University of Santo Tomas, at kumuha ng theology. Alam ba ninyo ang tinatawag ng santo ay yung mga Kristiyanong mayroong gumawa ng good works, then dumating ang panahon, pag namatay sila, ika-canonize. At by that time na sila makanonize, pwede ka nang manalangin doon, sabagat they believe na, halimbawa si San Lorenzo Ruiz, nung panahon na, o nag-aaral pa, nakanonize yun, pwede kang manalangin kay San Lorenzo Ruiz, sabagat diringgin niya ang ating panalangin. But for us Christians, we have only one advocate to the Father. We have only one mediator to the Father, and that is the Lord Jesus Christ. Can you say amen? Doon ka na mag-uumpisan, doon ka mananalangin, at siya magdadala sa Panginoon. We pray to the Father in the name of the Lord Jesus Christ. We pray in according to His will. And surely, makakarating sa kinauupulan na panalangin natin. So magkaiba. Ngayon dito, pag sinabing tahan, sinabi, ang pagbati ni San Pablo ay sa inyong mga pinabanal, to you saints and faithful at matapat na naglilingkod sa Panginoon. Tayo lang. So the same letter, this is a prison epistle kung tawagin, it is the first letter of Paul when he was, nung siya ay bilanggo sa Rome. The Church of Ephesus was founded by Rome, by Paul, together with Aquila and Priscilla. Sila yung naroon muna sa Corinto. Then lumipat sila sa Ephesus. Naranasan ko mapuntahan ko ito. Maistorya ko lang, nakapunta ako sa Corinto, napuntahan ko itong Ephesus din. Pero hindi siya doon nabilanggo, sa Rome siya nabilanggo mga kapatid. No? May bahay lang siya doon, nasa video talok-talok ng bundok. No? So, lumipat, nung nasa Corinth sila, si Aquila and Priscilla, yung mag-asawa, at siya Paul, para masustentuhan ang kanilang pangangailangan, nag-joint venture sila sa isang negosyo na gumawa ng tent. Yung tent, kasi itong Ephesus ay training area ito eh. Ang mga barko ay dumadating dito. So, kailangan doon yung tulda, yung tent. No? At siya ay nagkatrabaho. So, he labored enough just to support his needs. Hanggang Thessalonica. Malapit lang, that is 8 hours drive from Corinth to Thessalonica, 8 oras sa biyahe sa bus. Okay. Ngayon, so, nung nilipat sila sa Ephesus, that is his second missionary journey ni Paul na-establish niya ang church sa Ephesus. Then pagkatapos, umalis-mulis siya, and then the third journey, tumigil siya for 3 years.
At dito tahasang nagsalita si San Pablo ng laban doon sa goddess of the Ephesians. Ang dinidus nila doon ay si Artemis, o sa Greek mythology tinatawag na Diana, the goddess of the sea, the goddess of hunters. Yun ang goddess nila. No? So yun ang, kaya doon, mayroon tinatawag doon si yung gumagawa ng ng revolto, yung mga silversmith, yung gumagawa ng binibili yun. Nung nag-preach si San Pablo doon, bumagsak ang negosyo ng yung pagbibinta ng mga revolto. Kaya nagalit yung gumagawa noon. Si Demetrius. Nagalit. Nagkaroon ng riot. And then pagkatapos si Paul was sapagkat nagpalibad-libad sa mga lugar doon hanggang sa neighboring towns and cities ay na-evangelize. And for 3 years, then itong si Nero na ang emperor ng Rome, nabalitaan, nagreklamo siyempre yung ibang nagkaroon ng riot, kaya siya napunong sa Rome. And this is the letter. Habang siya naroon sa Rome, sumulat siya sa Ephesus. At alam natin na itong Ephesus is isa sa 7 churches na kung saan si John, the beloved, through the instructions of the Lord Jesus Christ, ay sumulat dito na sabing nawawala ang inyong pesta, humina ng kaunti. So, now, itong iglesia dito sa Ephesus ay nung wala si Paul, nung mamatay si Paul, when Paul was beheaded by Nero, ang patuloy nito ay si John. Then pagkatapos si John, may persecutions, siya ay napadpad sa Patmos Island, also in Greece, naroon din yun. At doon nasulat ang Book of Revelation. So, ay dito ang background ito. Okay. Verse 2, sabi dito sa pagbati niya, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan. May the grace and peace of the Lord be with you. So, sa pagbati lamang dito, sinasabi na yung hindi ka magkakaroon ng kapayapaan. It goes together always grace and peace goes together. At isang tao hindi maaari magkaroon ng kapayapaan kung hindi niya naranasan ang biyaya ng Diyos. Ano ba ang biyaya? Yung unmerited favor. Na minsan tayo ay nakakamali, nakakasala, makasalanan tayo, hindi nawawala ang pag-ibig ng Diyos. Where sin abounds, grace abound much more. Or when sin abound, grace overflow. Masigit pa. Gayaan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Hallelujah. Okay. Now, so, dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin, ipinagaloob niya ang mga kayamanang panlangit. So dito sa Book of Ephesians, chapter 1, it's all about the spiritual blessing that we have in heaven na maaaring hindi natin alam. Kung maaaring alam natin, nalilimutan natin. So I have here 6 items, or I think 5 items. And I call this spiritual blessings, o 5 items. Kaya ang titulungan ng aking ginawang pag-aaral ay tinawag kong ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Bakit? Dahil lang sa pagpapanang panlangit na kanyang pinagkaloob sa atin. Ito yung the greatness of God's love upon each and every one of us. He valued us so much na kung kaya ipinahayag niya sa ating kapanahonan in the New Testament kung sino tayo kay Kristo. Number 1, God has chosen us. Pinili tayo ng Diyos. Kung minsan ano sabi dito sa verse 3 and 4, basahin natin ang 3 and 4. Hindi pakikuha ng 3 and 4. Purihin natin ang Diyos ang Ama ng ating Panginoong Kristo. Dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo,
ibinigay na sa atin ang lahat ng pagpapanang spiritual mula sa langit. Spiritual blessing in the heavenly places. Bago pa man yalikhain ng mundo, pinili, we are chosen. Pinili na niya tayo para maging banal at walang kapintasan sa paningin niya dahil sa pag-ibig niya. So kung titingnan natin dito, napakahirap po naman and sometimes hindi natin makomprehend ang isip ng Diyos. Why? Because He is a repentant God. He's an omniscient God. All-knowing God siya. Tayo, finite, we have a finite mind. Limited ang ating learning. Kaya kumisan hindi natin maunawaan. But dito sinasabi na tayo pinili na, we are chosen. True enough that sabi ng Psalm 127, 1-3, na tayo minsan naging bata tayo, that children are a gift or a heritage from God. We are a gift from the Lord. Tayong lahat ay biyaya lamang o regalo sa ating mga magulang. So lahat tayo mula sa Diyos. Can you say amen? Amen. Ako sons of shell, hindi ko alam sa atong science, pero pinili ka. Regardless of the nature of your birth, walang illegitimacy kay Lord. Pinili ka. You are chosen to be in this planet Earth with a purpose and with a missions. No? Kaya nga na, tayo man ay God has given us a freedom of choice. Pwede tayo pumili. At tayo ang mga tumanggap. We receive Christ in our life. And that's something fascinating na malaman natin that we are chosen. Can you say amen? Kaya tayo nandito, kaya tayo mananampalataya. No? We are in the winning side. Sapagkat tayo ay tumanggap. Adam and Eve was given a right to choose. At pinili na sila yung magkasala. At lahat ng tayo ay nagkasala. But God so valued us so much that He provided us a way out, and that is through the Lord Jesus Christ. Yan ang ginawa. Ibinigay si Jesus Christ to die for us. Gaya na lang pag-ibig niya sa ating lahat, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus Christ. Para sino mang sumampalataya sa Kanya ay maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Di ba? Si Jesus. The title of Jesus is Lord. He is Lord. And His name is Jesus. At ano sabi doon sa yung mga message natin ng mga Pasko? Jesus means yun, sabi ni Gabriel, sabi ni Gabriel dito kay Joseph, you will name him Jesus because he will save his people from their sins. But Christ means the Anointed One. Siya is the Messiah, the long promise of God. Yung mahabang panahon pinangako ng Diyos that the Savior, the Messiah will come. And His name is Jesus, the Messiah. The Messiah means the Anointed One. Napapahaba niyo? So, okay. Pag sinabing anointing, halimbawa, yung anointing, si David, when he was called by Samuel, inanoint niya ng oil. At maging una para dalawa lang ina-anoint eh. Ina-anoint para maging king, si David inanoint. Binusan na lang si Samuel para maging king. At maging ang mga pari noon, pag may mamatay na pari, yung next na pari i-anoint din na oil. So there will be anointing for the king, anointing for the priest. But we are waiting for the Messiah who is the king and priest. Jesus Christ, the Anointed One, is also our high priest of the believers. Siya ang ating chief shepherd, and He is also the king. Kaya He is the King of Kings and the Lord of Lords. Can you say amen? Tarapakan natin ang Panginoon. He's the lover of our soul. Okay. Number 2. God has adopted us
Ano yung sabihin ng adopted? Tinampon. O tinawag na itinalagang maging anak tayo. Verse 5, sabi dito, nung una pa itinalaga na niya tayo para maging o predestined to adoption, mga anak niya sa pamagitan ni Jesucristo. Ayon na rin ito sa kanyang layunin at kalooban. We are chosen and we are adopted. Pinili tayo at tayo na tumanggap sa Panginoon ay tayo inaring anak. Pag sinabing anak, is refers to yung adopted child mo, di ba? Kung anong right ng natural born na mga anak mo kayo, hindi. Maaaring nga masigit pa. No? So, kung ano si Christ, tinatawag sa Biblia na si Christ ang ating panganay, kung ano si Christ mayroon din tayo. Inari tayong anak. Adopted. Engrafted. O in the other way of learning, the other school of thoughts, you can interpret this na kung pinili ang mga Hudyo na lahi ng ating Panginoon, tayo man because of Christ, dahil kay Kristo, tayo man ay ikinabit nila bilang inadapt nila bilang katulad ng mga Israelita. Kaya wala nang pagkakaiba sa ating panahon ngayon, Hudyo ka man, o ikaw ay hintil tulad natin, hindi tayo Hudyo, pareho lang tayo sa paningin o pagkalinga ng ating Panginoon. Iisa na ang pagtingin sa atin. Walang naiba. We are the body of Christ. No distinction. Walang maikli, walang mataas, walang maitim, walang maputi. No? Lahat tayo pare-pareho. No? Hallelujah. So, hindi lang tayo pinili na at tayo itinalaga pa na katulad na parang si Kristo. Tayo mga anak. Number 3, God has redeemed us. Nagkasala tayo. Tayo naging naligaw tayo. Ang isa bang anak na nagkasala ay nawawala na ba ng relasyon sa iyo? Hindi mo na ba magiging anak yun? Yeah. Hindi nawawala. Nagkakaroon na ng distant relationship. But we were redeemed. Redemption means buy back. We were bought back. Tinubos muli. Pero sabi nga ni Peter, we were not redeemed by gold and silver, but we were redeemed by the precious blood of the Lord Jesus Christ. Ang kabayaran para tayo mabalik sa Panginoon, para tayo matubos sa kamay ng ating kaaway, ay walang iba kundi ang precious blood, the sinless blood of the Lord Jesus Christ. Tinubos tayo. Tayong lahat. Kaya ako minsan pag may mga hindi magagandang bagay, especially sa eskwelahan, meron mga mapupuli, sari-sari, pero nabago na rin ang ating pagtingin. Sila man ay tinubos ng ating Panginoon at karapat-dapat nila ating mahalin. Kaya pag sabi ni Lord, mahalin niyo yung kaaway. Kung mamahalin lamang ninyo nagmamahal sa inyo, ano pagkakaiba ng ninyo sa taga-mundo? Ngayon sila, bibig sa ngipin, mata sa mata, ang iniibig lamang nila nagmamahal sa kanila, ay ang mga taga-mundo. So, but you ought to do more than this. You got to love your enemies. No? Can you say amen? Kaya mababago ka Kaya nga tayo ay mayroong nasa sanctification process. Nagkakamali pa rin tayo. Admittedly, ako man, malimit pagkakamali. Nasa proseso tayo. No? Pero sabi mo nga, at 1,000 times, parati kong sinasabi, have I not style of repentance? By the time they kinakamali, come to God always. No? Yun ang antidote. Sabi niya sa first Roman 9 God is faithful in just as you come to the Lord Jesus Christ with full humility and seek His repentance. He is faithful in just to forgive you. Ay di ang distant na relasyon ay nagkalat tuloy kayo. Hindi na mawala pero nagkakaroon na ng distansya ang komunikasyon. May komunikasyon ka na ngayon sa Diyos. Kasi we cannot see God unless we are holy.
Hindi siya maaaring tumanggap ng kaya nais niya ay holiness. Kaya tayo, i-present tayo ni Jesus Christ to the Father faultless eh. Siya ang ating advocate eh. Tagapagtanggol, tinubos ko si Nestor. Yes, nagkasala si Pastor Nestor, pero tinubos ko na siya. Aking ama. Sagot ko siya. No? So, gayon lang. Okay. So, He redeemed us. Sabi dito sa verse 6 to 8, tingnan natin ito. Purihin natin Diyos dahil sa kamangha-mangha niyang biyaya na ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tinubos tayo, redeem us. Nang ibig sabihin ay pinatawad ang mga kasalanan natin. Napakalaki ng biyaya na pinagkaloob sa atin ng Diyos. Binigyan na tayo ng karunungan at pangunawa. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. So God has chosen us, God has adopted us, God has redeemed us, and number 4, God has revealed unto us the mystery of His will. Inihayag sa atin ang dating lihim na panukala para sa atin. Verse 9 to 12. Para maunawaan ang kanyang lihim na plano na nais niyang matupad sa pamamagitan ni Kristo. Pagdating ng itinaktang panahon, at ang plano niya ay pag-isahin ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, ipasailalim sa kapangyarihan ni Kristo. Ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay ayon sa plano niya at kalooban, at ayon sa plano niya noon pang una, pinili niya kami para maging kanya sa pagitan ng pakikipag-isa kay Kristo. Ginawa niya ito para kami mga naunang sumampalataya kay Kristo ay magbigay puri sa Kanya. Ito, continue sa 13. Kayo man ay napabilang na kay Kristo nang marinig ninyo ang katotohanan, ang magandang balita kung paano kayo maliligtas. Sa pagsampalataya ninyo sa Kanya, ibinigay niya ang Banal na Espiritu na kanyang ipinangako bilang tanda ng pagmamayari na niya kayo. So God has revealed us the mystery of His will. Dati in the Old Covenant, hindi alam nila eh, kasi wala pa si Christ. Ang lahat ng bagay na ito, ang misteryo, yung nalilihim ay walang iba kundi nakatago kay Kristo. Ngayon si Kristo ay sa ating panahon ay nahayag na ang vision ni Christ to seek and save the lost. At gayon yung kanyang pag-ibig sa atin. Ang ginawa niya, He has chosen us, He has adopted us, at He redeemed us. At ito ay inihayag na sa atin. Lantaran na ang kalooban, no? Yung mystery, yung hindi natin dating ma-comprehend, ay ngayon ay hayagan na sinasabi, but by the finished work of the Lord Jesus Christ, we were all brought back from the kingdom of darkness to the kingdom of light. Can you say amen? Hindi natin alam dati yun, hindi alam ng mga nauna sa atin. But all of this ay sa tinapos na gawa ng ating Panginoon sa Kristo. Wala nang matatago. Kaya ang plano natin Diyos, sabi sa unang 1 Thessalonians 5:23, ang pinakananais ng ating Panginoon, muli pagbalik niya, in His coming, ay matagpuan tayo sa kalagayan ng kabanalan. Kabanalan sa katawan, kabanalan sa kaluluwa, at kabanalan sa espiritu. Yun lang ang pinakananais na. And that will be our response. Ginawa na ni Lord ang lahat. No? Kaya ang nais niya to present us faultless before the God Father because of what He has done. Now, number 5, napakahalaga nito. Na ito yung meron tayo, para alam na meron tayo ito. God has given us the Holy Spirit. Balikan ko na yung istorya ng Book of Ephesus. Yung kabuuan, pagpinasan nyo ang Book of Ephesus, at ang background, historical background nito, doon sa Ephesus, nung dumating si Paul, meron na doon yung Apollos,
Meron na doon nagsimula eh. Bukod dito, pero para ba ako sa mali, tagha pa lamang, nagsisimula pa lamang sila. Pero talaga doon, may church na bago dumating si Aquila, Priscilla, and Paul, meron ng Apollos doon. Pero sila, wala silang tinutulong kundi baptism ni John the Baptist. Yun ang alam nila. Kaya nung dumating si Paul doon, itinuro nila ang baptism sa Holy Spirit. So, Paul laid hands upon the believers and they received the Holy Spirit. So, who is the baptizer of the Holy Spirit? It's the Lord Jesus Christ. When did you receive the baptism of the Holy Spirit? When you accepted Him. We are chosen and we accepted His choice for us. Amen. We receive the Holy Spirit. And we have the Holy Spirit. All believers ay merong banal na espiritu. At ang sabi dito, tingnan ang sabi dito, verse 13 and 14, ulitin po 13. Kayo man ay napabilan na kay Kristo na maninig ninyo ang katotohanan, ang magandang balita kung paano kayo maliligtas. Sa pagsampalataya ninyo sa Kanya, yan, ibinigay niya ang banal na espiritu na Kanyang ipinangako bilang tanda ng pagmamayari na niya kayo. So, seal of ownership, yung Holy Spirit na nasa sa atin. Kasi dati tayo ay para lamang hayop. Nung si Eva at si Adan ay nagkasala, God withdrew the spirit from them. And they becomes a living soul. Kaluluwa na lamang at katawan. Parang baka, kaluluwa means that part of us that can think and reason out, that is your soul. Mind, will, and emotion, that is your soul. At ititiraan ng body natin. That part of us that communicate with the physical world through our five senses. No? Yan. Yun lang tayo dati. Wala ang that part of us that communicate to God. Now that you receive the Lord Jesus Christ, you have now the Holy Spirit. At hindi na tayo iniiwan ng banal na Espiritu. Noong unang panahon, pag-mission ng kay Gabriel, ibinigay ang Espiritu kay Joseph, ibinigay sa asawa ni Elizabeth. No? Hindi maniwala o napipis siya. No? Okay. So, sa atin, perpetual na. No? Hanggang sa dumating si Christ na sa atin ng Holy Spirit. Pero pastor, nakakasala ako eh. Iniiwan ba ako ng Holy Spirit? No. Nag-i-grieve lamang. Don't grieve the Holy Spirit. Kasi magkakaroon kayo ng distorted ang inyong communication to the Father. Kung ang Holy Spirit ay grieve, hindi makakagalaw eh. Ikaw na lang ikaw ang bida eh. Flesh ng flesh ikaw eh. You are walking in the flesh. Hindi ka walking in the Spirit. Walang konsulta sa Lord. Napipigyan tayo ang Holy Spirit. But never na iwanan tayo. Yan guarantee. Ibig sabihin, pag sinabing guarantee, o seal, pag sinabing seal, markado. Ibig sabihin, ganito yan eh. Even in in Ephesus, sapagkat ito training area, nadaan dito mga barko bago pumunta ng Italy, bago pumunta ng Rome. Mayroon mga merchant na dito. May mga manganganak na dito. Para bang inaabangan na ang pagbili bago imbis. Sila yung mga taga-Rome din o taga-Italia na mangangarakal doon. Pero napunta sila ng Ephesus doon sa stopover ng mga barko para bilhin na ang kalakal doon. At doon minapathanan ng ownership yung seal. Gayun din tayo. So that yung kalakal pagdating na Rome, akin yan. Gayun din tayo. We are marked with a seal. May hero ka na. And that is the Holy Spirit. Your key to enter the kingdom of heaven. Ang Holy Spirit yan, ang deposit, yan ang deposit ng pangakong inheritance na ating matatanggap. Kung sa bilihan ba'y yung silda ay earnest money. Pag bumili ka ng lupa, bibigyan mo ng earnest money. Hindi pwedeng, okay, I promise, I will buy you. I will buy your land.
Pero promise lang wala. But if you nagbigay ka ng earnest money, sigurado that is part of the down payment. Yan din ang Holy Spirit. When you have the Holy Spirit, is an assurance na ang pangako ng Diyos sa atin, sa inheritance, nung paano meron tayo, kung paano meron si Christ, meron din tayo. The Spirit that raised Jesus from the dead will have the same Spirit na nakatalaga rin sa atin. Ito si Amen. Kaya, who we are in Christ. Pangalan natin si Christ. Kung si Christ, meron din tayo. Kaya walk in holiness. Kailangan ay lumakad tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Yun ang dapat mangyari sa buhay natin. Okay. So, sabi sa 14, ang banal na Espiritu ang katibayan na matatanggap natin mula sa Diyos ang ipinangako niya sa atin bilang mga anak niya hanggang sa matanggap natin ang lubos na kaligtasan. Dahil dito, papupurihan natin siya. Ang Holy Spirit mismo ang ebidensya. And we have that Holy Spirit. Natiyak na ang pangako ng Diyos na buhay na ganap at kasiyasiya ay mapupunta sa atin. No? In conclusion or in summary, ipinakikilala ni Pablo na siya sa mensahe ito, pinapakilala ni Pablo na ang sulot rin ito ay para sa ating lahat na mananampalataya. Para sa ating lahat. Na tayo ay may kayamanang panlangit na mas mahalaga kaysa kayamanang panlupa. Kaya si Amen. Sabi nga maaari mo mapagtagumpayan. You may own every riches, all riches in this world. Kung mawawala naman ang iyong kaluluwa, ano mangyayari sa atin? Pasamantala lang ang ikli-ikli ng buhay dito, ang haba-haba ng eternal life. Kaya meron tayong eternal life na walang katapusan. Pinanutulad ang buhay natin sa isang lubid na walang patid na ikli lang ang dito sa lupa. Tampok din dito ang tinatawag na sovereign choice. Wala, hindi sinsigat hindi natin makakulaan. Sovereign choice, grace, redemption through Jesus Christ's sacrifice, and the role of the Holy Spirit in securing believers' salvation. Kaya sabi mo nga nagkarantiya, if you have the Holy Spirit, no problem, tagalagit ka. If you don't have the Holy Spirit, sabi ng mga Romans, sa Romans 8, wala sa iyo ang Espiritu ng Diyos. At hindi ka anak ng Diyos. Hallelujah. So, tinatampok pa rin sa mensahe na ang lahat ng pagpapalang ito ay hindi para sa ating lahat. Ano yung mga papalang yun? We are chosen, we are adopted, we are redeemed, and the mystery was revealed to us, and we have the deposit, the Holy Spirit. Ang lahat ng ito, ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang ating buhay, pananampalataya at kaligtasan ay upang magbigay papuri sa Kanyang pangalan. Pinakananais ng Diyos mga sa atin natin, maanuhan natin ang lahat ng ito. For His glory. Pinagmamalaki na tayo at hindi sa nagkamali sa kapiling sa atin. Kaya ko sa Amen. This is how our Father valued us to Jesus Christ. We are His treasured possession. Amen. So malaman natin kayo kahalaga tayo sa ating Panginoon. Purihin ang Diyos. Nais niya ang buhay na ganap at kasiyasima pa sa atin, higit sa lahat, yung pagpapalang spiritual ay doon tayo managana. Sometimes, but do not be too heavenly good at earthly good. Kamisan dito, sabi ko sa muratan ng lalaro, okay, immersion tayo ngayon ha. Awa ng Diyos, wala namang untoward incidents. Na ikaw, nag-aaral tayo ng values, ito immersion time sa physical, sa laro.
malalaman natin kung magbubunga na ba. Nagbunga ba ang banal na espiritu? Makita ba sa inyong pag-ibig? Makita ba sa inyong self-control? Makita ba sa inyong kindness? Pagkilaan? Goodness? Makita sa inyo? So sa lahat tayo, makikita sa atin ito. Let me say amen. Because we are His treasure possession. Pag-aari tayo ng Panginoon. Okay? Tayo mga kapatid. Manalangin muna tayo bago tayo makasama sa Panginoon. Panginoon, amin pong inaangkin na ang kapahayagan mo sa umagang ito na palaala kung ano meron kami sa iyo ay mag-iba yung panglupha ang aming pagkilala sa mga ibinigay mo sa aming pagkapalang panlangit. Na ito'y pangunahin sa lahat ng pagpala. Namumuna ito. Secondary lamang ang pagkapala sa mundo ito because those are temporary. But these blessings are perpetual. Hindi na babala. At himayahin pa. So Lord, tulungan mo kami sa labi-labi ng Espiritu na nasa sa amin. As you said in your word, in Ephesians 3:20, to Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we can think, above all that we can ask from you, by the power, that is the power of the Holy Spirit that is in us. Mangyayari po ang lahat na ito. Pagod po. In Jesus' name, Amen. Handa po natin ang ating communion elements. Let's pray for our Lord. Panginoon, sa magitan ng communion elements na ito, kami po ay lumalapit sa iyo. We open our heart, search our heart. Holy Spirit, search our heart if you find some iniquities in our heart. We ask that your fire, Holy Spirit, consume this. We come to you in repentance. Patawarin po kami sa aming mga pagkakasala. Dahil sa aming lumakan ng may kabanalan. Pag-i in the natural, pag-i sa mundo ito. Naranasan na po namin na kami may kabanalan sa spiritual. Pag nais namin in the natural, sa mundo ito, maging nasa mundo ito, maranasan din namin ang kabanalan. Kaya kung ano meron sa namin na pagkabana, maranasan din namin sa mundo ito. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen. Tapos po natin ang simbolo ng katawan ng Panginoon. Ang hapon ng Panginoon ay isang selebrasyon ng pagbabalik tanaw sa tinapos na luwan ng ating Panginoon na Kristo. Nung gabing sa ipagkanulo, kumuha siya ng tinapay, matapos niya ipagpasalamat sa Panginoon, kaya pinagpira-perso ang tinapay at binigay sa mga disipulo, at ang sabi niya, tanggapin niyo ito kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Tanggapin niyo bilang pag-alala sa akin. Tanggapin natin. Natin ang inumin. Matapos, kainin nila tinapay, kung sila ng salo, ang sinabi, ang sanong ito ay ang bagong kasunduan na pinag-itibay ng aking dugo. Tanggapin niyo ito at inumin bilang pagkakaala sa akin. Tanggapin ko. Pagkain ng Panginoon.
Ang Diyos na handang magbigay sa atin bago pa tayo humiling. Isang higit-higit pa sa hinihiling natin. Ang Diyos na bagamat tayo nagkakasala, maraming kakulangan, and still we have been brought back. At He's using our mistakes, our flaws, and it's working all together for our good. But more importantly, for His glory. Thank you, Lord. At dahil po dyan, taas na po, ilagay na po natin ating kanang kamay sa ating dibdib at sabay-sabay po na bigkasin ang kami ang nagpasya sa bilang ng tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Kami ay nagpasya. Kami ay nagpasyang magmahalan bilang magkakapatid. Ang isa ay para sa lahat. Ang lahat ay para sa isa. Ang lakas ng isa ay lakas ng lahat. Ang kahinaan ng isa ay kahinaan ng lahat. Kami ay nagpasyang pagtulungan sa hirap at ginhawa. Ang bawat isa ay hugutan namin ng lakas. Kami ay nagpasyang sama-samang lumago bilang mga anak ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Maaari na po tayo po. At this point, maaari po bang tawagin natin ang mga first time, ang mga first comers po natin, si Jose May. Dito po ba kayo? At si Fulencio Sur. Tayo tayo. Okay, salamat sa Diyos. Mga kapatid, iila po natin ang ating kamay sa ating mga kapatid dito. At pagdasal po natin sila. Lord God, Lord Jesus, we thank you for the lives of our brothers and sisters in front of us. Lord, you know the very cries of their hearts. You know their heart's desires. You know the desires to totally surrender to you. And we pray, Lord God, as you promised, that you will bring salvation to those who believe in you. Thank you, Lord God, and may their faith continue to grow and bless their families, their respective families, bless their livelihood, and everything that matters to them. We love you, Lord God, because you first love us. Thank you very much, Lord. All this pray in Jesus' name, Amen. Proceed na po tayo sa ating announcements. Okay. Every Tuesday po is basic theology. Sabay-sabay po tayo mag-aral at kilalanin pa ang ating Diyos. Happening, again, every Tuesday from 5:30 to 7:30 p.m. And of course, we're all invited for kids whose ages are 3 to 12 years old to join Sunday school every Sunday from 9 to 11 a.m. And for weekly youth fellowship happening also every Saturday from 5 to 7 p.m. And of course, for Sunday worship services, we have two schedules, one in the morning at 9 to 11 a.m. and in the evening fellowship 7 to 8:30 p.m. Of course, we're all highly encouraged to host a home prayer meeting for our family. Nakikita po ang dahil sa ating Facebook group and page. An announcement from our praise and worship team. They are in need of instrumentalists. So if you have the calling in your heart, magpagapit tayo sa ating Diyos and just fill out the form of the registration table. Alright? Para po sa ating exhortation today, may we call on Sister Anna. Amen. Purihin ang Panginoon. Napakaganda po ng ating mensahe ngayon. Yan po yung mga bunga ng banal na spiritu. So, salamat sa Diyos. No? Talagang, ang dami po pong napulot na aral talaga. Masarap po talaga pag tayo po ay nananatili sa Panginoon. Lagi tayong dumagalo ng mga ganitong gawain. Lalo po tayong, lalong lalakas po yung banal na spiritu na meron tayo na nasa atin na. Kaya tuloy lang po tayo. Kaya, handa na po ba kayo na magbigay? No? Kasi ito po ay isang regalo sa atin ng Panginoon na binigyan tayo ng pagkakataon. No? At sabi nga po sa ikalawang Korinto, dahil tayo po ay pamilya ng Panginoon, gawain po ito ng Panginoon. Kaya ito po yung sinabi dito ni Apostol Pablo. Ang sabi po dito, kaya ituloy ninyo ito. Pagsikapan ninyong tapusin ang gawain na masigasig ninyong inumpisahan at magbigay kayo sa abot ng inyong makakaya. Sapagkat kung kusang loob ang inyong pagbibigay,
tatanggapin ng Diyos ang anumang makakayanan ninyo. Hindi niya kayo pinagbibigay kung hindi ninyo kaya. So napakabait po ni Lord, no? Talagang makikita po natin na yung bunga po ng banal na spirito na mayroon tayo ay magpapagaan sa ating mga buhay. Kaya ano nga ba yung mga nakuhang aral dito na itinuturo po ni Apostol Pablo? Ang sabi po diyan, magbigay tayo sa mga gawain po ng Iglesia ng Panginoon. So katulad po dito, alam po natin yung mga ginagawa sa dito sa ating community. Dapat pala talaga may part po tayo dyan, no? Kasi pinili na po, di ba? Kanina po napakadinaw po ng mensahe po ng mahal nating Pastor Nestor. Pinili po tayo. So, ibig sabihin, hindi na po mahirap sa atin yun. No? Alam na natin na kailangan yun, dapat yun. Kasi anak na po tayo, pinili tayo. At sabi nga po sa pangalawang punto ay magbigay tayo ng abot sa ating makakaya. Kung makikita po natin, iba-iba po yung pinagkakakitaan natin, di ba? Iba-iba po. Merong sasabihin ng iba, dahil malakas yung negosyo niya, dapat talaga mas malaki yung binibigay niya. No? Pero kung makikita natin dito sa pag-aaral ng salita ng Diyos, hindi yun ganon. No? Lahat tayo pinagpala na ng Panginoon. Alam ng Panginoon kung ano yung kaya nating ibigay. No, walang pressure. Dapat talaga masipag tayong ginagawa yan. Part na natin yan pagkatao na po natin yan. Dahil tayo po ay pinili na ng ating Panginoon. At ang panghuli po ay magbigay tayo ng kusang loob. So napakahalaga po ito. Dapat po talaga masaya kayo pag nagbibigay kayo, hindi po napipilitan. No, parang yung hirap na hirap kayong bawasan yung kinita ninyo. No? At sabi nyo, parang sabihin, may 20 pesos ko yung benta ko ngayon. Ibibigay ko pa ba ito kay Lord? No? Maraming pong ganyan, hindi na, pamasahe ko to. No? Sasabihin nyo, iba pamasahe ko ito. Pero, ang maganda doon, tinitignan talaga ng Panginoon yung puso natin. Kung iyon na nga lang ang pera mo, pero gawain ni Lord yung pupuntahan mo, hindi ka pipilitin ni Lord na ilabas mo yung 20 pesos mo. Ang gusto ng Panginoon, nandito ka. No? At nagbibigay puri ka sa Panginoon. Nagbigay ka rin kasi yung oras mo binigay mo sa Panginoon. At ang makikita nga natin dito, ang Panginoong Jesucristo mismo, ang Diyos mismo ang nagbigay sa atin. Diba? Sabi nga rin po doon sa ikalawang Korinto, chapter 8, verse 9, sabi po doon, ang pagbibigay ay biyaya mula sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi nga doon, sapagkat alam ninyo ang biyayang ipinakita ng ating Panginoong Jesucristo na kahit mayaman siya doon sa langit, ay nagpakadukha siya dito sa mundo, alang-alang sa atin, para sa pamamagitan ng kanyang kahirapan ay maging mayaman tayo. So kitang-kita po natin doon, no? Ang yaman-yaman po ng ating Panginoong Jesucristo, tagapagmana, no, binigyan na ng authority talaga lahat ng ating Panginoon. Diba? Nasa kanya na lahat ang authority. Pero pinakita niya paano maging magpakumbaba. No? Kaya naman ng Panginoong, lahat naman itong pag-aari ng Panginoon. Diba? Makikita natin. Hindi niya yan kailangan. Pero gusto niya magkaroon talaga tayo ng, siya po yung physical, ang Panginoong Jesucristo, yung physical example. No? Ng isang mayaman na nagpakababa para sa atin. No? Kaya wag po kayong malulungkot pag yung bakit ba laging ako ang nagbibigay? Palagi na lang ako. Wow. Kasi si Lord, hindi niya yun inisip. Hindi siya ganun. So tayo, dahil tayo po ay Christ-like na, dapat po ganun yung kaisipan natin. Huwag na po natin tignan yung ibinigay ni ganito, ibinigay ni ganoon. Ang tignan po natin,
Kung yung bang ginagawa natin ay nakapagbibigay ba tayo ng kaluguran sa Diyos na sinasabi nating mahal natin at tinanggap natin sa ating buhay. No, yun po yung dapat makita sa atin. Kaya nga po, sabi nga, kung tayo ay nakaranas ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Yesus, makapagbibigay tayo dahil si Yesu Kristo ay nasa buhay na natin. Magagawa natin ito dahil sa banal na Espiritu. So yun po yung inaral natin kanina. May banal na Espiritu na po tayo. At magagawa natin magbigay ng masaya. No? Kasi mahal talaga natin ang Panginoon. Ang karunungan at kaalaman ay ipinahayag na po sa atin, nasa atin na. Kaya mapalad po tayo dahil tayo ay pinagpalad talaga ng ating Panginoong Yesu Kristo. Ihanda na po natin ang ating mga kaloob. So, tayo po'y tumungo, tayo po'y manalangin. Hallelujah, O Lord Jesus. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Tunay na kay buti mong Diyos. Ang sobra-sobra ng iyong kayamanan, Panginoon. Pero dahil kami ay partner mo, Lord, ginawa mo kami mga partner mo. At kami ay mga pinili mo, Panginoon. Hindi na po mahirap sa amin ang gagawing pagbibigay na ito. Dahil ito rin ang hawak namin na physical money na naririto ay mula rin sa iyo. Wala kami dapat angkinin, O God. At ito, Panginoon, ibibigay namin dahil mahal ka namin, Panginoon, at nais namin na magbigay ng kapurihan at kalwalhatian sa iyo, O God. Kaya, Panginoon, nawa nga po, tanggapin mo po, Panginoon, ang aming mga kaloob at naniniwala kami, Panginoon, na kaming lahat ngayon sa oras na ito, lahat ng mga anak mo na pinili ay tunay na magbibigay ng masaya at kusa sa puso namin ang aming pagbibigay. Salamat, Ama, sa iyong kabutihan sa amin. Kaya ang papuri, masasalamat, itinataas po namin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Magbigay po tayo ng masaya. Muli tayo tumayo at magpuri sa ating Diyos. Kaibigan ng Banal na Espiritu at kanyang pakikibisan sa inyong buhay para sa ating ngayon at magpakailanman. Pinagpala po kayong lahat, you are blessed to be a blessing. Humayo kayo, mapayapa. May the divine, God's divine